At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 199 para dito kay Saitama natin at wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos yun sa pagkasabi ng bata ni Fubuki sa kanya patungkol sa isang information at ito nga nagulat itong si Fubuki sa narinig niya. At now ang continuation niyan is ito naman na, so ito pinakita lang rito yung nangyari nga sa may HQ at grabe talagang sabog-sabog itong nangyari nga dyan sa labas ng HQ at after nga niyan is tara naman dito na sa may unit na ni Saitama. At eto nga ngayon pasok dyan itong si Saitama, pagpagpagpag niya itong kanyang sarili, sabi niya nga dyan na grabe yung nangyari sa kanya, dapat bumili na siya ng bagong sapatos at saka ng bagong damit. Pero ito nga pagtingin ni Saitama dyan sa loob ng kanyang unit, medyo nagulat itong si Kalbo dahil pagtingin niya na sa loob na itong tatlo, si Butterfly DX, itong si Forte, saka nga itong si Toad. So kaya nga ito sabi ni Saitama, oh kayo na naman, sabi niya ganyan. At eto nga pumasok daw sila nang hindi nagpapaalam. So kaya nga ito salita na itong si DX, turo-turo niya si Forte. Sabi niya nga dyan, hindi kasi may gustong sabihin lang sa'yo itong si Forte, sabi niya ganyan. At so ito nga tanggal ng bonnet at saka ng salamin niya itong si Forte. Sabi niya nga rito kay Saitama na pasensya na raw sa nangyari. So yun, sumingi siya ng tawad doon nga sa hinamon niya itong si Saitama. At ito nga ngayon tuloy nito ni Forte, kung kailangan daw ni Saitama ng mga sapatos saka ng mga damit, meron daw siya. Pero yun nga lang, kung okay lang daw ba yan kay Saitama kasi mga second hand daw yung mga bibigay niya rito kay Saitama. At saka isa pa, may alam daw na magandang restaurant at saka mga store itong si Forte dyan sa may HQ. So yun, sasamahan niya raw minsan itong si Saitama. Pero ito nga, medyo nagugulat itong si Kalbo. Sabi niya nga dyan kay Forte, ano raw ba nangyari dito kay Forte? Bakit parang kakaiba siya? Bigla siyang bumabait. Sabi niya ganyan, nakakatakot daw itong si Forte yung kinikilos niya. At ito nga ngayon sabi ni Forte, di ba nga pre silang class A so kaya dapat magkasundo sila, maging magkaibigan sila, sabi niya ganyan. So yun, pinapawis ng konti itong si Saitama, din niya alam kung ano nangyari yun kay Forte. Tapos itong si DX at saka nga si Toad, ganun din, talagang tingin-tingin lang sila sa ginagawa ni Forte. At din ito nga ngayon ay alis na yung tatlo. So yun, so paalam na itong si Forte, ang bait, nagtanggal pa ng bonnet saka ng salamin sabi niya nga dyan, kung meron pang problema itong si Saitama, magsabi lang siya rito kay Forte at tutulungan niya si Saitama, sabi niya ganyan. At din ito nga ngayon ay usap na itong tatlo. Sabi nga ito ni DX, ano raw ba nangyari dito kay Forte, naapektuhan na raw ba yung kanyang utak dahil nga sa pagkakabangga sa kanyang sasakyan? At ito nga ayos-ayos na dyan itong si Forte, sabay sabi niya nga na hindi ganun kasi meron lang daw siyang nakita dun sa ospital. At ito nga sabi ni Forte, nakita niya yung laban ni Saitama. At ito nga sabi ngayon ni Forte, nakita niya yung galawan nito ni Saitama, out of this world daw. At kahit nga raw magtulungan pa silang tatlo laban dito kay Saitama, sigurado hindi raw sila tatagalin ng 10 segundo, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon sabi ni DX na imposible yung sinasabi nito ni Forte, baka masyado lang siyang na-exaggerate o masyado niya ini-exaggerate yung kwento niya, kulang daw siya sa tulog, sabi niya ganyan. Pero ito nga sabi ni Forte na hindi raw ganun. At saka yung earthquake raw na nangyari din sa may HQ, hindi raw mga halimaw yung may gawa nun, dahil daw yun sa lakas ng impact ng laban ni Saitama. At then after nga niya na ito nga turo-turo ni Forte itong dalawa, si Pochi at saka nga ito si Black Sperm. Sabi niya nga dyan, kaya nga dahil dyan dapat daw talagang alagaan nila ng maayos itong mga aso ni Saitama. Sabi niya dyan, dapat mapunta sila sa side ni Saitama. So yun, so bumabait na itong si Forte. At ayan, unti-unti na nga nilang nalalaman kung gaano kalakas itong si Kalbo natin, ina-acknowledge na nga nila. So may dalawa na nga ngayon, si Forte at saka si Tatsumaki. At so now pagkatapos nga niyan, istaro naman dito na sa may basement kung saan nga nangyari yung kaguluhan. At ito nga grabe, tumpukan dyan yung mga laman-laman ng mga halimaw. At ito nga, di makapaniwala, itong sila Crescent Moon saka nga itong sila Stinger. Sabi nga nila rito, pagmasdan daw nila yung nangyari dito, kala mo eksena mula sa impyerno yung nakikita nila dyan. At ito nga ngayon salita na si Lightning Mac. Sabi niya nga dyan, ganito rin daw yung nangyari dun sa may basement 14, yung mga halimaw ron, mga durug-durug, at itong lahat sila mga patay. Kaya nga sabi ni Lightning Max, baka ron ng mga naglaban-laban o nagtalo-talo mismo itong mga halimaw, nagpatayin sila ganyan. At ito nga salita pa itong isang hero, di ko kilala kung sino to. Sabi niya nga dyan, kung pagmamasdan din yung paligid, yung damage na nangyari dyan sa may basement nga, na sabi mo talaga na talagang sobrang lakas ng mga halimaw na to. At eto tuloy niya pa nga dyan na yung di siya makapaniwala yung HQ nagtatago ng ganyang karami saka ng ganyang kalalakas ng mga halimaw dyan mismo sa loob ng HQ. Nasan daw yung kanilang risk management? Mukhang di raw nila
kasi seryoso yung part na yan. And so ito ngayon, salita na itong bata ni Fubuki, sabi niya nga rito sa isang hero na hindi nila naiintindihan at kayo na pangaraw nila sinasabi. At ito nga, tuloy niya rito na may isang hero nga, class A hero, yung nag-iisang tumapos sa lahat ng mga halimaw na yan. Pero ito nga, di makapaniwala itong kinakausap ng hero kasi sabi niya nga rito na imposible itong sinasabi nilang kwento dyan kasi nga unang-una, napakarami ng mga halimaw na yan. Tapos, yung threat level pa niyan, lahat mga demon. Tapos sasabihin nila, isang hero lang yung may gawa niyan. Tapos, isang A-class hero lang yung sasabihin nilang tumapos dyan. So, understandable pa kung S-class hero kasi nga sobrang lakas ng mga yun. Pero nga, yung isang A-class hero lang, imposible raw yan. Pero eto nga, talagang todo tanggi dyan Ito mga bata ni Fubuki, sabi nga nila rito, na totoo talaga yung sinasabi nila, isang A-class hero lang yung tumapos sa lahat ng mga halimaw dyan. Pero dito sa kabilang banda, eto sila eyelashes ay kinakausap na yung mga executive. At eto nga, parang tinatanong nila, kino-question nila yung mga executive kung ano nangyayari. Kaya sabi nga nila rito, yung mga executive pa mismo yung pumunta sa lugar niya sa may basement, tapos winelcome pa nila yung Chokoyomi. Wag daw nila sabihin na wala silang alam dyan sa Chokoyomi na nga na grupo. At eto nga ngayon, salita na itong si Manong na executive, sabi niya nga dyan na actually kasi may spare time lang sila, sabi ng ganyan, kaya sinamahan nila yung lalaki na nga na yun. At eto, pumunta sila dyan sa may basement. Pero eto nga, biglang labas na nga dyan itong isang lalaki, sabi niya nga dyan, sigurado nahulog kayo sa bitag ng Chokoyomi na yan. At eto nga, labas na etong si Gearspur. So dito paliwanag ngayon ni Gearspur na posible raw talaga na wala silang alam patungkol sa Chokoyomi na grupo kasi yung grupo na yan, secret group daw yan at puro urban legends lang yung maririnig mo nga patungkol sa grupo na yan. At yun nga, puro horrific, mga nakakatakot na mga info lang yung kumakalat na istorya patungkol sa grupo na yan. Pero sikat na istorya yan sa kanilang mga esper. Pero yun nga lang, dahil nga sa sobrang wild ng mga stories na naririnig nila patungkol sa Chokoyomi, kaya honestly ay mahirap daw talaga paniwalaan na nag-e-exist yung grupo na yan. So ayun, so parang di pa naniniwala itong si Gearspur na may pumuntang Chokoyomi dyan. At ito nga, tuloy ni Gearspur, ang sa tingin na rito, baka raw may mga natitirang halimaw pa galing dun sa Monster Association. At ginawa ng mga halimaw na yon ay pumunta sila rito sa mga executive, ayun, nakipag-transact sila dyan na kunyari may ikipag-trade sila. Pero ang kanilang pakay talaga ay yung bawiin yung kanilang boss na si Psychos. Dahil after all ay marami naman daw talaga ng mga halimaw na mga esper. At din ito nga yung tingin-tingin lang Itong sila eyelashes at saka nga itong si Needle Star. So parang duda sila dito sa sinasabi ni Gearspur. Sabay sabi nga nila dito, ganun ba? So parang agree na lang sila dito kay Gearspur. But then after nga niya na ito nga, naninigarilyo na lang itong si McCoy. Sabay biglang may tumawag nga sa kanya. At ito, labas na ulit dyan itong si Fubuki. So bumalik ulit siya dun sa may eksena. At ito nga, sabi ni McCoy, bakit daw, anong ginagawa ni Fubuki rito? At ito nga ngayon, salita na ito si Fubuki. Sabi niya nga dyan, pwede raw ba sila mag-usap ni McCoy? At ito nga ngayon, salita na si Fubuki. Sabi niya nga dyan na hindi raw siya makapaniwala na itong mga executive, itong sila McCoy, nagtatago sila ng mga ganyang klaseng halimaw dito mismo sa may underground ng HQ. Ano raw ba ibig sabihin yan? Kasi itong mga halimaw na to, unlisted yan, hindi alam yan nila Fubuki, wala sa listahan nga ng Hero Association. So hindi alam ng mga heroes. At ito nga, sabi ni Fubuki na muntik pang mamatay yung kanyang grupo dahil nga dyan. So magpaliwanag raw itong si McCoy anong ibig sabihin yan. At ito nga ngayon, sabi ni McCoy, kasi si Metal Knight pinag-eeksperimentohan niya yung mga halimaw na yan dahil gusto niyang gumawa ng isang top secret na weapon. Pero itong ngiti-ngiti lang itong si Fubuki, sabi na nga dyan, kung ganun, ano raw itong evidence na nakuha niya na kung saan sinasabi nga rito na itong Hero Association nagtatransact sila sa ibang mga organization sa pamamagitan ng mga halimaw na yan. So ang ginagawa nitong mga executive ay binibenta nila yung mga halimaw sa ibang mga organization sa napakalaking halaga. At ito nga, salita na dyan itong bata ni Fubuki, sabi niya nga rito kay McCoy na napakahina raw nung network security nila, kaya yun ang bilis tuloy mahak. So kaya nga sabi niya dyan, dapat mas maging maigpit pa sila o mas paigtingin pa nila yung security ng network nila. Pero yun, pinapawis rito itong si McCoy. So ibig sabihin, totoo itong nakuha ng mga evidences nga nito nila Fubuki. At ito nga, sabi ngayon ni Fubuki, kapag ito talagang kumalat sa public, sigurado malalagay sa alanganin itong sila McCoy, hindi magiging maganda
yung kalalabasan niyan, sabi niya ganyan. At so kaya nga ito, pinahawis ito si Makoy, sabay ang sama ng tingin niya kay Fubuki. Sabay sabi niya nga rito, okay sige, ano raw ba gusto nito ni Fubuki? At ito nga ngayon ngiti na ito si Fubuki, sabay sabi niya nga rito na sige, since na marami para silang oras bago nga mag-open yung mga CCTV dyan, yung mga cameras, ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga bangkay, yung mga laman-laman ng mga halimaw na to doon mismo sa may surface, sa may itaas, at ikakalat yan sa may paligid ng Hero Association. At ang mangyayari ganito, yung damage na nangyayari dito sa may facility pati na doon sa paligid ng Hero Association, papalabasin nila na yung mga halimaw yung gumawa niyan at hindi si Tatsumaki. So gustong i-cover up ni Fubuki yung ginawang pagwawala nga dyan ni Tatsumaki. At eto nga tuloy dito ni Fubuki, saka isa pa kapag eto yung ginawa nila, magigain ulit nila yung trust o yung tiwala ba nung mga naninirahan dyan. Eh di ba nga ito sabi nga ni Fubuki, eh di ba yung mga nakatira dito mga big time, sabi niya ganyan. So ibig sabihin talaga mga valuable resources yan para dito kala Makoy. So yun, napapanganga rito ng bagay at si Makoy di siya makasalita sa sinasabi ni Fubuki. So kaya nga ito sabi nga ni Fubuki na sa tingin niya hindi maganda kung paparusahan pa nila o bibigyan nila ng penalty yung si Tatsumaki tapos sasabihin pa sa public yung ginawa niyang pag-rampage nga dyan. But instead, yun nga, sasabihin na si Tatsumaki pa yung nagligtas sa kanila dyan. So yun, kapag ginawa nila yan, sigurado, win-win nga yan para sa both na grupo. So yun, makukuha nila, mababalik na nila yung tiwala sa kanila ng mga mayayamang tao. Tapos, si Tatsumaki, magiging hero talaga siya. At eto nga ngayon, ngingiti-ngiti na. Etong si Makoy, sabi niya nga dyan, aba talaga naman. Napaka-interesting daw nito at katulad ng inaasahan niya kay Fubuki, ay talagang napakalupit daw nito. So kaya nga ito sabi ni Makoy, sige, gusto ko yan, sabi niyang ganyan. At then pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang itong sa episode 199 natin. So yun, so nakipag-transact lang ng malupit itong si Tatsumaki nga rito. At ayun, kuha niya dyan itong si Makoy. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At yun pala, huwag niyo kalimutan mag-iwan na like kung natripan niyo itong video natin. So yun, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.